So dadako na po tayo sa ating aralin ngayon at ang lesson po natin ngayon ay may pamagat na ang gawain ng banal na espiritu. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang King James Version. Di ba na kung babanggitin ang ating lesson ngayon, ang gawain ng banal na espiritu, ay nakafocus to mga kapatid doon sa gawain niya na tayo ay ginagabayan sa katotohanan at pangunawa. So, in truth and understanding, doon tayo hinahatid ng ating Holy Spirit. At ang coverage natin, nandyan nga sa chapter 16 na po tayo, sa verse 4 hanggang 15. So, hindi pa tapos. Isang lesson pa bago matapos ang chapter 16. Kung di ako nagkakamali. At ito na po mga kapatid ang ating lesson number 51 dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan. So, ito mga kapatid ay pagpapatuloy lamang ng pag-aaral natin sa mga huling tagubili ng ating Panginoon Kristo doon sa 11 ng mga apostol niya na natira dahil lumalis na si Judas. No? Noong nakaraan mga kapatid ay napag-aralan natin na ang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng warning, ng mga babala, ng mga mananampalataya, sila ng mga apostol. At alam natin, hindi lang para sa kanila yon, kundi maging sa kasaysayan hanggang ngayon ay nararanasan ng mga mananampalataya na sila'y mausig ng sanlibutan. Ngunit sa kabila ng pag-uusig ng sanlibutan, natutunan din natin na tayo mga mananampalataya ay dapat din magbigay ng patotoo, mag-testify sa napupuot na sanlibutan at tayo'y tinutulungan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating pagpapatotoo. At ito mga kapatid ay tungkulin natin na magbigay ng patotoo sa sanlibutan. Dahil tayo man dati, taga-sanlibutan din. At kung walang nagbigay ng patotoo sa atin, ay malamang hindi tayo naakay sa tamang pananampalataya. Kaya nga, kahit napuputan sa sanlibutan, tayo nagbibigay ng patotoo sapagkat yun ay utos din naman ng ating Panginoong Kristo. At sa pagpapatuloy na ating pag-aaral ngayon ay ating tatalakayin ang isang mahalagang bahagi ng tagubili ng Panginoong Kristo sa mga mananampalataya na mababasa natin nga dito sa 16:4 hanggang 15. Ang teksto na ito mga kapatid ay magpapakita sa atin ng pangako tungkol sa banal na espiritu na magiging gabay natin patungo sa katotohanan at pangunawa sa mga bagay-bagay na hindi natin maunawa ang lubos ay tuturuan tayo ng Espiritu Santo. Gagabayan niya tayo sa katotohanan at pangunawa. Ang ating lesson ngayon mga kapatid ay hatiin natin sa tatlong bahagi. Maikli lang naman to, no? Kasi 4 hanggang 15 lang, no? So hatiin natin sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay makikita natin sa verse 4 hanggang 6 ay ang pag-aalala ng mga alagad. Nag-aalala sila dahil aalis na ang Panginoon Kristo at may pag-uusig pambanta. Tapos ang ikalawa sa verse 7 hanggang 11 ay ang paparating na gabay. May gabay kasi darating dito. Gabay sa katotohanan at pangunawa, yan ang Holy Spirit. At pagdating sa huling bahagi, ay yung tatalakayin nito tungkol pa rin sa Holy Spirit to, na tayo'y patungo sa katotohanan at pangunawa. Sa verse 12 hanggang 15. So, umpisahan na po natin dito sa verse 4 hanggang 16. So, tingnan po natin ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Subalit ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong maalala na sinabihan ko kayo tungkol sa kanila. At ang mga bagay na ito ay hindi ko sinabi sa inyo, buhat ng pasimula, sapagkat ako'y kasama ninyo. Papansinin natin mga kapatid, ang mga salita na ito ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, subalit ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. Alam niyo, dito sa chapter 16 mga kapatid, noong nakaraan din, ay nabanggit niya ng ating Panginoon Kristo. Sa mga kapatid, 2 beses niya nabanggit ito. Ito yung ikalawang pagkakataon na binigkas ng Panginoon Jesus sa mga salitang ito na ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. Yung unang banggit niya mga kapatid, noong verse 1, noong last meeting, ito, alala ko lang sa inyo, ang mga, mali pa ka, hindi pa rin ako rin ngayon, yung typographical error, ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo. Hindi nga yan, no? Ang mga bagay na ito'y sinabi sa inyo upang kayo'y huwag matisod. Noong una,
Sabi ng Panginoon Kristo, kaya siya nag-advance ng mga salita tungkol sa mangyayari sa kanila na, ano ba yung sinabi niya? Yung mga pag-uusig na mangyayari, mararanasan nila, pag-uusig ng sanlibutan. Sinabi daw ng Panginoong Kristo yan para wag sila matisod. Napaliwanag natin nakaraan na matisod yan, yung mawala sa pananampalataya, sumemplang, bumaligtad sa pananampalataya, manghina ang kalooban, sapagkat sila'y nauusig. Kaya sa unang, una tuloy, masasabi natin na may advance na pagsasalita ng Panginoon Kristo. In advance na sa kanila na mangyayari yan, mararanasan niya yan. Para pag dumating, hindi sila matisod. Ganun din ang diwa rito. Subalit ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong maalala na sinabihan ko kayo tungkol sa kanila. So, ganun din yun, mga kapatid. Para pag dumating yung oras na uusigin na sila, makakaranas sila ng mga paghihirap sa future, maalala din nila sa kanila na kahit na gano'n ang kanilang mga naranasan, abay, meron ng paunang salita ang Panginoong Kristo sa kanila. Mas katanggap-tanggap yun, di ba? Kapag dumating yun, alam ba, sa atin dumating yun, meron tayong advanced knowledge. At alam naman natin sa pagtuturo ng Biblia, na mga Kristiyano, bahagi na ng buhay natin na tayo'y usigin kung nais nating mabuhay na may kabanalan. Kaya pag inusig tayo, isipin natin, ito yung sinasabi ng Panginoon na mararanasan namin. No? Yun ang sinasabi. Yung sinasabi dyan. No? So, maalala nila. No? Maalala na sinabihan ko kayo tungkol sa kanila. So, maalala nila yung mga pangako ng Panginoon Kristo. Maalala nila yung pagbibigay ng Holy Spirit sa kanila. Maalala nila na talagang darating sa kanila yon. Tapos sumunod na sinabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito hindi ko sinabi sa inyo, buhat ng pasimula, sapagkat ako'y kasama ninyo. Hindi sinabi ng Panginoon Kristo yun. Noong simula, kung mapapansin natin dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, mga napag-aaralan natin, wala naman sinasabi ang Panginoon Kristo tungkol sa mararanasan nila pag-uusig. Di ba na meron pang nabanggit ng Panginoon, mabigat di ba? Nung nakaraan, yung aakalain ng ibang mga tao na sila'y naglilingkod sa Diyos kapag papatayin nila yung mga alagad ni Kristo. Ginagawa nila yon, iniisip nila naglilingkod sila sa Diyos. So, noong una, ay hindi niya sinabi yan. Sabi niya, mga bagay na ito, hindi ko sinabi sa inyo buhat ng pasimula. Bakit? Sapagkat ako'y kasama ninyo. Kasama nila si Kristo Dumating man yung paghihirap ng panahon na 3.5 years, kasama naman nila ang Panginoon Kristo So, ika nga malakas ang kanila kalooban physically, nakikita nila ang Panginoon. At kung mapapansin ninyo mga kapatid, doon sa napag-aralan natin from verse 1 ng John, chapter 1 ng John, hanggang chapter 12. Sino ba nauusig? Yung mga alagad ba? Hindi. Ang nauusig ang ating Panginoon Kristo. Palagi na lang siya ang tinutuligsa. Palagi na lang siya inaatake ng mga religious leaders. Pero, sino ang sumasagot? Sino ang sumasangga? Ang Panginoon Kristo rin. Wala naman yung mga apostol, nandun lang, nakikinig lang. Kaya nandun yung kanilang tagapagtanggol, nandun yung kanilang mga aliw, ika nga. Dahil siya yung mga aliw nila Siya yung tagapagtanggol nila Kaya sabi ng Panginoon Kristo sa mga nakaraan lesson natin, pag alis niya, huwag sila mag-alala. Sapagkat mawawala nga ang Panginoon Kristo, akit sa langit, pero magpapadala siya ng isa pang mga aliw at yun ang Holy Spirit. Nakakuha niyo mga kapatid, no? So, yan ang ibig sabihin dyan, no? Ng talatang yan. Pero, yung sumunod na talatang sabi, subalit ngayon, ako'y pupunta sa nagsugo sa akin. Ngunit walang sino man sa inyo ang nagtanong sa akin, saan ka pupunta? Walang nagtatanong ngayon sa ating Panginoon Kristo. Kasi noon, may nagtatanong sa Panginoon Kristo. Doon sa chapter 13, mababasa natin. At tingnan nyo. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka pupunta? So, nagtatanong saan pupunta. Dito kasi sabi, atras natin, subalit ngayon ako'y pupunta sa nagsugo sa akin, ngunit walang sino man ang nagtanong sa akin. Diyan sa pagkakataong yan ay mga last na mga tagubilin ng Panginoon Kristo. Tandaan nyo, nasa chapter 16 na tayo. No? Pagkatapos nito, yung chapter 17, tapos na yung tagubilin niya, mga panalangin na lang ng Panginoon Kristo yun. Dito sa chapter 30, may nagtanong pa sa kanya, Panginoon, saan ka pupunta? Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin.
ngayon. Ngunit pagkatapos ay makakasunod ka. Naalala niyo yung lesson natin na yan? So noon may nagtanong si Pedro. At bukod kay Pedro, si Tomas naman, pagdating sa chapter 14, nagtanong din si Tomas tungkol doon sa pupuntahan ni Jesus. Pero kakaiba yung tanong. No? Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? So, hindi naman diretsong ganun tinanong saan ka pupunta. Kundi nagtatanong siya ng daan. Diyan sinagot ng Panginoon sa Kristo, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Di ba? Kung natatandaan niyo yan. So, dito naman, sa tagpong ito, na papalapit na, isipin nyo, chapter 16 na tayo. Pagkatapos nito, chapter 17 na. Yung 17, ano na yan, prayer na ng Panginoon sa Kristo. Sabi, subalit ngayon ako'y pupunta sa nagsugo sa akin. Ngunit walang sino man sa inyo nagtanong sa akin, saan ka pupunta? Hindi sila nagtatanong. Alam niyo kung bakit hindi sila nagtatanong? Kaya yung kulay blue ron sa taas, yung number 1, ang pag-aalala ng mga alagad. No? Nag-aalala na sila eh. Parang hindi na nila makuha magtanong at hindi nila maunawaan ng maraming bagay. Dahil aalis na eh. Tapos may pag-uusig pa. Iiwanan na sila at may pag-uusig pa darating. Alam niyo, bumabalot sa isipan ng mga alagad kaya hindi na sila nagtatanong. Parang kumaga sa eksena, tahimik na sila riyan. Dahil yung sumunod, ang sabi ng Panginoon, ngunit dahil sa sinabi ko ang mga bagay na ito, ano ba sinabi niya yung mga bagay na yun? Tungkol sa mararanasan nilang pag-uusig. At aalis na siya. Napuno ng lungkot ang inyong puso. Kaya nilagay natin sa kulay blue yung pinaka-heading niya, ang pag-aalala ng mga alagad. Kasi napuno na ng kalungkutan ang puso ng mga apostol ng mga panahon na yun. Nalalaman ni Jesus ang nilalaman ng puso nila. Alam niya na ang kanyang mga kausap ng mga apostol ay napuno na ng kalungkutan ng kanilang puso. Ang nakita na lamang nila, aalis si Jesus mula sa piling nila, mapapahiwalay na, hindi nila nalalaman at ituturo naman sa kanila ni Jesus kasi hindi nila alam na ang pag-alis ni Jesus ay para sa kanilang ikabubuti, para sa kabutihan niya. Yung pagkamatay ni Jesus, pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit, tuluyang mapapahiwalay na si Jesus physically sa kanila. Pero yan, mga kapatid, ay sa ikabubuti nila. Mamaya po, makikita natin. So dyan, sa unang bahagi ng ating lesson, sa verse 4 hanggang 6, nakita natin ang pag-aalala ng mga alagad. Nalulungkot na sila. Kaya yung sumunod, yung encouragement ng Panginoon sa Kristo, yung susunod na bahagi, ang paparating na gabay. Yan yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu. Darating siya bilang gabay sa katotohanan at pangunawa ng mga Kristiyano. Tingnan niyo mga kapatid. Yung paparating na gabay, tumutukoy na yan sa Holy Spirit. No? Dito sa tala, dito no, sa Ebanghelyo ayon kay Juan, alalahanin niyo yung mga napag-aralan natin. Mula chapter 1 hanggang chapter 12, walang nabanggit ang Panginoon sa Kristo na aral tungkol sa Espiritu Santo. No? Nagsimula lang ibigay niya ang aral tungkol sa Espiritu Santo nung papaalis na siya. Nung lilisan na siya. Kung maalala ninyo, sakop pa rin ang tagubili ng Panginoon sa Kristo. Flashback natin mula nung nagtatagubili na siya. Una niya nabanggit ang tungkol sa Espiritu Santo dito sa chapter 4. Doon sa lesson number 45 natin na may title na ipinangako ni Jesus ang Espiritu Santo. Sabi niya rin, no? At hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakilanman. At sa same lesson din yan, no? Sinabi niyan sa sumunod na talata, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y mapapasa inyo. Yan ang Holy Spirit. Di ba ba? At 2 talata pa ang dinaanan bago tayo dumating dito sa lesson natin tungkol sa Holy Spirit. Sa lesson number 46, ang may title na ang tunay na nagmamahal kay Jesus ay nabanggit ng Panginoon sa Kristo sa John 14:26. Nang sabi diyan, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat
ng aking sinabi sa inyo. At pagkatapos yan, daanan natin sa Lesson 50. Nung last Sunday lang, mga kapatid, yung magpatotoo sa mundong napupuot sa 15 verse 26. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu na katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So yan yung mga nabanggit dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Nagsimulang ipangaral ng Panginoon sa Kristo ang tungkol sa Holy Spirit doon sa kanyang huling tagubilin. Hindi niya ipinangaral yan in public eh. Mapapansin niyo, kausap niya yung mga mananampalatayang mga apostol niya na natira. So mula dyan sa 4 na mga talata na yan na nadaanan natin ngayon, nung nakaraan, na nabanggit ni Jesus sa kanyang huling tagubilin, ay malinaw na nakita natin ang gawain ng Espiritu Santo. Ano yon? Nakita natin. Binasa natin yung 14:6 hanggang 7 kanina. Isinaad doon na makakasama ninyo magpakailanman, ang sabi ni Jesus. Ibig sabihin ng Holy Spirit ay makakasama forever ng mga mananampalataya. Sapagkat hindi lang para sa mga apostol ang mga salitang yan. At sinabi din ni Jesus, number 2, doon sa verse 14:26. Ang sabi ng Panginoon, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Yan ang isa pang aral ng ating Panginoon Kristo. Tagapagturo ng lahat ng mga bagay, tagapagpaalala para hindi makalimutan ng mga mananampalataya ang mga salita ng Panginoon. Di ba? At number 3, ang Holy Spirit magpapatotoo tungkol sa akin, ang sabi ng Jesus. Kaya tayo nakapagpapatotoo, lesson natin noong nakaraan yan, dahil sa kapangyarihan na ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo. So nakita niyo, no? Tungkol lahat yan sa Holy Spirit, ang pinag-aaralan natin ngayon. Yan, ito yung buong aral ni Kristo tungkol sa Holy Spirit. Kaya mga kapatid, makinig kayo mabuti. Marami nagtatanong, sino ba yung Holy Spirit? Ano ba ang nagagawa ng Holy Spirit? Yan na. Pinag-aaralan natin ngayon. Actually, yung 1, 2, 3 dyan, ay natapos na natin pag-aaralan yan. At ngayon naman, sa punto ng Holy Spirit, paparating bilang gabay, banal na Espiritu ang tinutukoy na gabay rito. Gabay sa katotohanan at pangunawa. Halos kadiwa rin, di ba? So lumilitaw ang Holy Spirit, guide natin, gabay natin sa buhay natin sa araw-araw upang lumalim ang ating pagkakilala sa Panginoon Diyos. Tingnan niyo rito ang sabi sa 16:7. Sinabi ng Panginoon sa Kristo sa 16:6 kanina na alis na siya, di ba? Na iiwan, nalulungkot nga sila. No? Yung puso nila, nabalot na ng kalungkutan. Kaya wala na nagtatanong saan ka pupunta eh. So, ang alam nila, iiwalay sa kanila si Kristo, pero hindi nila alam. Kaya aalis si Kristo para sa ikabubuti nila. Sabi nga rito, gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Ano lumilitaw dyan, mga kapatid? Kailangan na kailangan, talagang kailangan umalis si Jesus dito sa lupa. Kailangan maganap ang kanyang kamatayan sa krus. Kailangan mabuhay siya maguli para makaakyat siya sa langit upang yung Holy Spirit, yung mga aliw, ay makarating sa mga mananampalataya. Sapagkat kapag naganap yung kanyang pag-alis, ay susuguin niya ang Espiritu Santo. No, kailangan umakyat siya sa langit. Pero ang proseso para makaakyat si Kristo sa langit, kailangan mamatay siya sa krus. Kailangan magtagumpay yung kanyang kamatayan at mabuhay na maguli siya. At ganon, pag-akyat niya sa langit, susuguin niya ang Espiritu Santo para sa mga mananampalataya. Kaya sinabi niya na makabubuti sa inyo na ako'y umalis. Yung pag-alis niya may proseso. Kamatayan, pagkabuhay na maguli, pag-akyat sa langit. At pag ganon, papupuntahin niya ang Holy Spirit. Actually, nangyari na yan. Pero dito, pinag-aaralan natin yung proseso. Paano ba nangyari yan? Sumunod na talata, sabi, at pagdating niya, kapag dumating na yung Holy Spirit, kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulan. Sabi, pagdating ng Holy Spirit, manunumbat pala. Pag sinabing salitang manunumbat, ano pumapasok sa isipan natin kadalasan? Galit, di ba? Galit,
Mga lagot tayo, mga parurusahan tayo, susumbatan tayo. Hindi po gano'n ang kahulugan yan dito, mga kapatid. Sabagat yung salitang susumbatan. Sa English, di ba? Reprove. Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, kaya importante nag-aaral din tayo ng wikang Grego. Kahit hindi tayo expert sa Grego, gumagamit tayo ng technology para matutunan natin ang mga salitang Grego. Kahit hindi tayo eksperto, binibigay naman ng kahulugan ng software, ng Bible software, kung ano yung pagkakasulat nito sa original na pagkakasulat sa wikang Grego. Yung salitang susumbatan. Ganyan ang gagawin ng Holy Spirit. Pagdating niya, manunumbat pala sa sanlibutan. Alam natin sa sanlibutan, yung mga hindi mananampalataya, yung sistema, yung masamang sistema na pinamumunuan ng Satanas. Lahat ng tao na nandyan, na dati ay kasama tayo dyan. At alam niyo ba, nasumbatan na rin tayo ng Holy Spirit. Pero ano bang klase yan? Sumbat na yan. Sa Greek word yan, mga kapatid, ang kahulugan yan, eto mga kapatid, screenshot yan, no? Mula sa ating papeles. No? Ang salitang susumpatan dyan o reprove na gagawin ng Holy Spirit sa sanlibutan, tingnan sa English, elenko. Sa Greek word, elenko. Na sa English ay to confute, admonish, convince, tell a fault, rebuke, reprove. Kung tatagalogin natin, upang bawian, paalalahanan, mapatunayan, mapaniwala, sabihin ng isang pagkukulang, sawayin, pagsaway, sumaway. Tingnan niyo sa Tagalog, mga kapatid. Siyempre, mas madaling unawain yan. No? Ay, masama ba yung panunumbat? Hindi po, di ba? Nakita natin nasa positibong paggamit yung salitang panunumbat. Bakit positibo? Bakit natin nasabing positive? Sapagkat hindi naman siya magpaparusa. Hindi siya magpaparusa, magpapaalala siya. No, magpapatunay siya. No? Manunumbat ang Holy Spirit sa sanlibutan hindi para kondenahin o parusahan. Yung salitang sumbat dito. Kundi ang Holy Spirit ay magpapaalala, magpapatunay, magpapaniwalain tayo. Sasabihin ng ating mga pagkukulang, sasawahin tayo. Tungkol saan? Tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulan. Yan ang isusumbat sa atin ng Espiritu Santo. Mula sa kahulugan yan, kanina, nung salitang susumbatan, nakita natin dun sa wikang Grego, ang Espiritu Santo ay magpapaalala, magpapatunay, sasabihin niya ang pagkukulang natin, sasawahin niya tayo. Yung mga tao sasawahin niya tungkol sa kasalanan, katwiran, at kahatulan. Kaya ano mangyayari diyan? Kaya lumalabas dito sa verse 8, nagpapakita ng papel na gagampanan ng Holy Spirit bilang tagapagbigay liwanag, tagapagpahayag ng katotohanan, tagapagturo ng mga konseptong kaugnay sa kasalanan, katwiran, at kahatulan. Naturoan ba tayo niyan? Naturoan tayo. Tungkol sa kasalanan. Tungkol sa kasalanan. Tingnan nyo. Inelaborate yan ng ating Panginoon Kristo. Nung ano ba nangyari, mga kapatid, nung nasumbatan tayo tungkol sa kasalanan? Napahamak ba tayo? Nung tinuruan tayo ng Holy Spirit, nasumbatan tayo tungkol sa katwiran? Napahamak ba tayo? Nung ipinakilala sa atin ng tungkol sa kahatulan, nasumbatan tayo tungkol sa may darating na judgment. Napahamak ba tayo? Hindi. Yung tatlong bagay na yan na panunumbat ng Holy Spirit ay inakay tayo sa tamang pananampalataya. Inakay tayo sa pagsisisi sa pagbabalik loob sa Panginoon Diyos. Tingnan nyo. Inelaborate yan ng Panginoon sa verse 9. Tungkol sa kasalanan, manunumbat daw ang Holy Spirit tungkol sa kasalanan. Sabi pa ng Panginoon ngayon, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Ano nakikita natin yan? Ang Espiritu Santo ay magbibigay sa atin ng kaalaman. At nagbigay na nga talaga sa atin ng kaalaman. Kaya nakarating tayo ngayon na tayo nananampalataya. Binigyan tayo ng kaalaman ng Espiritu Santo tungkol sa kasalanan. Na-convict tayo ng Espiritu Santo na pinakilala sa atin ang ating mga kasalanan. At dahil doon, nanampalataya tayo kay Kristo. May kaugnayan yan, yung kasalanan sa pananampalataya natin kay Kristo. Tungkol sa kasalanan,
sapagkat hindi sila sumampalataya kay Kristo. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Ang Espiritu Santo, mga kapatid, sa pagpapahayag nito sa mga tao, ay maglilinaw kung paano ang mga tao ay nagkasala. Yun ang nangyari sa atin eh. Naliwanagan natin kung paano tayo nagkasala sa pamamagitan ng hindi pagsunod kay Kristo at sa mga katuroan ng Diyos. Sinuway natin ang Diyos. Mula nung nagkamalay tayo, naunawaan natin yun sa mga kapatid. Itong John 6:9, mga kapatid, ay nagpapakita na kahalagaan ng Espiritu Santo na magbibigay liwanag sa atin. Nagbigay na nga ng liwanag sa mga mananampalataya yan eh. Hinggil sa kasalanan ng mga tao at sa pag-aalok ng kaligtasan na natatanging may ibibigay lamang ng ating Panginoon Kristo. Nakita niyo, no? Yung kasalanan eh, kinontras dun sa sapagkat hindi sila sumampalataya sa atin. Ipinaunawa sa atin ng Espiritu Santo. Kinonvict tayo. No? Sinumbatan tayo. Hindi para itakwil, kundi para turuan tayo na tayo'y mga makasalanan. Kailangan sumampalataya tayo kay Kristo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tapos tinuloy pa ng Panginoon Kristo. Di ba sabi, ang Espiritu Santo, pagdating niya, susumbatan ang tao tungkol sa kasalanan at saan? Sa katwiran. Ano ba katwiran? Righteousness. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tingnan yung pagkakasulat dito, mga kapatid. Katwiran. Dito itinutukoy na Jesus. Yung kanyang sariling katwiran bilang anak ng Diyos. Ang kanyang pagiging matuwid ay nagsasalamin sa kanyang ganap na pagkamakatarungan. At kakayahan na magatid ng kaligtasan. Righteousness eh. Righteousness of God ay nasa gospel. Sinumbatan tayo ng Espiritu Santo tungkol sa katwiran at yun ay hinatid tayo sa pananampalataya ng Ebanghelyo sa mabuting balita kay Kristo. Sabi, tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Bakit naisingit ni Kristo yung tungkol sa katwiran dahil pupunta siya sa Ama? Kasi hindi naman magaganap yung katwiran kung hindi siya nagpunta sa Ama. Tandaan niyo pag sinabing aakyat siya, babalik sa Ama, pupunta siya sa Ama, dumaan yung proseso na namatay siya sa krus, na buhay na maguli. Hindi pa pwedeng mula dyan sa kinatatayuan niya, didiretso sa Ama. Hindi o ganon. Yun ang ibig sabihin, pupunta siya sa Ama dahil mamamatay siya para sa kasalanan ng mga tao, para ang tao ay magkaroon ng katwiran sa harap ng Diyos. Yung katwiran yung maging matuwid sa harap ng Diyos. No? So nakita nyo yung lalim, yung lalim ng kahulugan yan na yung Espiritu Santo ang siyang nagtulak sa atin, mga kapatid. Kahit hindi natin alam yun. Dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit, yung mangangaral kung paano tayo pinangaralan ng salita ng Diyos, kinonvict tayo, sinumbatan tayo. Sa pagsusumbat niya, natutunan natin na kinakailangan mabuhay tayo sa katwiran ayon sa katwiran na Ebanghelyo. Ebanghelyo yan, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. At para sa mga apostol, sabi, at hindi na ninyo ako makikita. O, yan, madaling unawain naman yan. Ang mga apostol lang kausap. Yung iba, nirelate natin. At kung nirelate natin sa atin, mga kapatid, hindi na ninyo makikita. Physically, ang mga Christians, hindi na nakikita ang Panginoon sa Kristo physically. Di ba? Hindi katulad ng mga apostol. Pero kahit na hindi natin nakikita ang Panginoon, mapapalad tayo sapagkat tayo nananampalataya kay Kristo. Naalala niyo yung sinabi ni Kristo kay Tomas? Naalala ko lang bigla. Kaya hindi na natin isama sa slide. Yung sinabi ng Panginoon sa Kristo kay Tomas, nanampalataya ka dahil nakita mo ko. Tapos tinuloy niya, mapapalad ang mga hindi nakakita sa kanya. Subalit nanampalataya. Madadaanan natin yan. Sa John yun eh. Sa John. Pagkabuhay na maguli pa yun eh. So, yun mga kapatid. Tapos, susumbatan ng Holy Spirit ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa kahatulan. Tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Kahatulan, judgment. Tinuro rin sa atin yan.
ng Holy Spirit. Sinumbatan tayo, tinuruan tayo na kung hindi tayo mananampalataya kay Kristo, mapupunta tayo sa kahatulan. Sapagkat darating ang isang araw na magkakaroon ng paghukom, ipinaunawa sa atin, ipinatanggap sa atin yan ng Holy Spirit. Kaya nakakay tayo sa pananampalataya. Tapos sinundan pa rito, may judgment kasi talaga eh. At inuna na ang judgment kay Satanas. Sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Si Satanas yan, yung pinuno ng sanlibutan. Meron na siyang final destination. Kahit wala pa yun, sigurado ang kanyang final destination, ibinagsak na ng Diyos. Mapupunta na siya sa lawa na apoy. Napag-aralan natin yan sa Revelation. Sa lawa na apoy ang kanyang final destination. So yun yung tungkol sa paparating na gabay. Banal, yung banal na espiritu. Tapos naman, sa huling bahagi, patungo sa katotohanan at pangunawa. Tungkol pa rin sa Holy Spirit ito, mga kapatid. Pansinin ninyo yung mga talatang ginagamit natin, tungkol sa Holy Spirit. Mamaya may papaalala ako sa inyo. Sa 16:12, meron pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Noong panahon na yun, wala pa yung Holy Spirit sa kanila. Marami pa sanang bagay, malalalim na bagay na naisabihin ng Panginoon sa Kristo. Pero hindi nila maintindihan yun. Kaya hindi nila sinabi. Ngunit hindi ninyo kayang dalhin. Hindi nila matatake yun. Hindi nila maintindihan. Kasi wala pa yung Holy Spirit. Pero sabi sumunod na talata, subalit, kapag dumating na ang Espiritu na katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan yun. Yung Espiritu Santo nagbibigay sa atin, pinapaunawa sa atin ang katotohanan. Kaya nauunawaan natin ang salita ng Diyos. Matapos tayo makonvict, matapos tayo masumbatan tungkol sa kasalanan, katwiran at paghatol, nagkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo, at dire-diretso na yun. Pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nauunawaan natin. Dahil sa patnubay ng Espiritu Santo, pinapatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. No? Buong katotohanan niya, mga kapatid. Sapagkat hindi siya nagsasalita na mula sa kanyang sarili. Yung buong katotohanan dito, tungkol yan sa salita ng Diyos. Kaya hindi pa pwede i-claim na iba na kinausap siya ng Holy Spirit na hindi naman siya nagbabasa ng Biblia o kaya kinausap ng Holy Spirit tapos may sinabi siya hindi naman sumasang-ayon sa salita ng Diyos. May kugnayan to sa salita ng Diyos sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili. Kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, yun ang kanyang sasabihin. Narinig kanino? Narinig kay Jesus. Narinig sa Ama. Yun ang sasabihin niya. Ibig sabihin, salita rin ng Diyos ayon din sa salita ng Diyos. At kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ipapahayag yung mga bagay na darating, mga propesya gaya na sa Revelation na pag-aralan natin. Bakit ba natin naunawaan na Revelation? Mantakin ninyo, naubos natin yung bawat talata doon sa Revelation na kinatatakutan na marami na pag-aralan. May nangyari ba sa atin? Natuto ba tayo? Natuto tayo. Natapos natin ang Revelation. Siguro naman, tapos na ang pagtatanong ninyo tungkol doon sa mangyayari sa future. Huwag kayo mag-alala roon. Di ba, na pag-aralan na natin yan. Sigurado hindi tayo mapapahamak pagdating ng muling pagparito ng Panginoon sa Kristo. So, ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating, mga propesya yan, mga kapatid. Sa tulong din ng Holy Spirit na unawa ng mga tao, ng mga mananampalataya, ang mga propesya. Ano ba sabi rito sa 14? Luluwalatiin niya kayo. Ano ibig sabihin? Luluwalatiin niya ako. Luluwalatiin ng Holy Spirit ang Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin pararangal lang ng Espiritu Santo si Jesus. Itataas ang pangalan ni Jesus. Kikilos ang Espiritu Santo para sa kaluwalhatian ni Jesus. Paano? O kaya bakit maluluwalhati si Jesus ng Espiritu Santo? Sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin. Ano yung ang sa akin dyan? Tumutukoy yan sa mga aral, mga doktrina, maging ang mga propesya galing din kay Jesus. Tatanggapin niya ang sa akin. Bakit natin nasasabi tungkol sa mga aral yan? Dahil nasabi dito, at sa inyo'y ipahahayag niya. Ibig sabihin, yung tatanggapin ng Holy Spirit mula kay Jesus ay ipahahayag sa mga mananampalataya. Kaya salita din ng Diyos yan. Mga katotohanan, mga aral, mga propesya na galing kay Jesus
na tinanggap ng Holy Spirit, na ipinabahagi naman, ipinahayag, ipinaunawa ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. So yan ang Holy Spirit. Kaya nga doon sa title natin, yung gawain ng Banal na Espiritu, gabay sa katotohanan at pangunawa. Yan ang Holy Spirit, mga kapatid. Kaya ang gawain ng Espiritu Santo ay magbigay ng kaluwalhatian kay Jesus sa pamamagitan ng paghahayag, pagtuturo sa mga mananampalataya ng lahat ng tinanggap ng Holy Spirit na katotohanan mula kay Jesus. At sa verse 15, yung huling verse natin, sa coverage natin, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Ano yung pinapakita yan? Diyan, mga kapatid. Ibig sabihin, yan pagdedeklara ng Panginoon Kristo na siya'y kaisa ng Ama. Alam niyo, mga kapatid, tingnan niyo yung simpleng pariralang yan. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Si Jesus lamang ang nakapagdeklara ng ganitong mga salita sa buong Biblia. Kaya ito ay isang talata na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Diyos din sa kalagayan, bagamat hindi siya Ama. Isipin niyo, walang banal na lalaki o lingkod ng Diyos ang nakapagsabi na ang lahat ng mga bagay na nasa Diyos Ama, nasa akin din. Sinong tao makapag-claim yan? Si Kristo lang, sapagkat hindi siya tao, mga kapatid. Nagkatawan tao lang. Kasama na siya ng Ama, buhat ng pasimula. At siya'y masunurin at tunay na anak ng Diyos. Kaya nasasabi niya, lahat ng mga bagay ay nasa Ama ay akin. Sipin nga ninyo, masyadong malaking claim yan. At hindi may kiklaim yan ng sino man tao. Si Kristo lang ang nakapag-claim yan. At ang pariralang yan, nagpapakita rin ng ganap na pagkakaisa ng Ama at ng Anak. So yan. Yan ang dahilan, mga kapatid. Lahat kasi ng nasa Ama, na kay Kristo rin. Yan ang dahilan kung bakit niya nasabi yung verse 14 na inulit niya rito. Kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag. Kaya lakas ng loob ni Kristo na sabihin yan Yung katotohanan ng lahat ng tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ay ipahayag sa inyo sapagkat ang lahat ng mga nasa Ama ay na kay Kristo rin. So nakita nyo, yan ang pagtuturo ng Panginoon Kristo tungkol sa Espiritu Santo. At yan po, mga kapatid, ang ating coverage verses ngayon. Kaya ano ang kahalagahan na mga katotohanan nating natutunan ngayon tungkol sa Espiritu Santo sa ating pananampalataya? Alam nyo, kahalagahan yun, dapat nasalo nyo na lahat yun, mga kapatid. Ang aral tungkol sa Holy Spirit, ito ay nagpapakita ng pagiging tapat ng Diyos sa atin. Hindi tayo iniwan na nag-iisa sa mga problema ng mundong ito. Sa halip inilaan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo ang banal na Espiritu upang ituro sa atin ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Sa ating mga pag-aaral ng banal na kasulatan, tayo'y patuloy na ginagabayan tungo sa katotohanan at unawa. Yan ang Holy Spirit. Kaya dito, mga kapatid, sa 16:4 hanggang 15 ng 1 na ipakita natin ang pangako tungkol sa banal na Espiritu bilang gabay sa pag-unawa sa mga aral ng Diyos. Sa ating mga pagsubok, mga kahinaan, nandyan ang Holy Spirit, mga kapatid. Tayo ay may kasama sa paglalakbay patungo sa katotohanan. Ang Espiritu Santo ay nagdadala ng liwanag sa atin. Nagdadala ng pangunawa at itinuturo tayo tungo sa buhay na may kabuluhan. Sa kabila ng mga pag-aalilangan, yung mga hamon sa buhay, sa future, ating maasahan ang pangako ng Diyos na tayo ay patuloy naggagabayan at hindi pababayaan. Yan ang Espiritu Santo. Ngayon, bago tayo magwakas, natutunan natin, wala na kasunod yan tungkol sa Holy Spirit na sinabi ng Panginoon Kristo. Hanggang sa matapos na. No? Itong ebanghelyo ay ang kay Juan.
Yan yung mga pagtuturo ni Jesus tungkol sa Holy Spirit. Hindi natin nabasa na siya ay Diyos, na Holy Spirit ay Diyos na dapat sambahin at dalanginan. May mga nagtatanong kasi, bakit daw hindi tayo dumadalangin sa Holy Spirit? Bakit natin hindi sinasamba? Wala tayong nabasa. May naaninag ba kayo na dapat dumalangin? Wala nga sinabi, dapat mong purihin eh. Ngayon, kung pinupuri, dinadalanginan at sinasamba ng iba yan, ng mga Christians, ng mga mananampalataya kay Kristo, hindi natin sila hinahatulan. Humihingi tayo ng talata ng Biblia kung bakit ginagawa yan. Pero wala may pakita, mga kapatid. Wala ka mababasa sa Biblia na dapat siya isambahin. Yan na nga yung mga aral tungkol sa Espiritu Santo. Tapos na ginawa na natin lahat. Yan yung aral ni Kristo. Totoo na ang Holy Spirit ay isang banal na personahe. Sagrado, banal, sagrado, at may makalangit na kalikasan. Subalit hindi natin nabasa na dapat siyang dalanginan at sambahin. Paano naman ang gagawin natin? Gagawa ba tayo ng isang bagay na alanganin? Ang sinasamba natin ay ang Ama, malinaw na tinuturo sa mga maraming talata ng Biblia. At ganon din ang Panginoon Kristo, maraming talata rin ng Biblia na nagpapatunay na siya'y Diyos at dapat sambahin, tagapagligtas. Pero Holy Spirit, wala. Hindi disrespect yan. Hindi pagwalang galang yan sa Holy Spirit. Ginagalang nga natin. Ginagalang natin. Banal yan. Hindi natin binibiro, hindi natin niloloko. Hindi natin sinasama sa biruan niya ang pangalan ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit, hindi. Seryosong bagay yan, mga kapatid. Makapangyarihan yan. Isang personahe yan. Pero wala tayong nabasa na dapat sambahin. Ang sabi nga ni Pablo, hindi tayo dapat lumagpas sa mga bagay na nasusulat. Isang talata lang ito para makita nyo kung bakit tayo nag-iingat. Ito, huling talata. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apolos para sa inyo. Upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Ano sabi dyan, mga kapatid? Huwag lumampas sa mga bagay na nasusulat. Kaya ganun ang aral natin. Kung ano lang yung nakasulat. So yun po, mga kapatid, ang ating lesson ngayon tungkol sa gawain ng banal na Espiritu. Mahalaga ang Holy Spirit sa buhay natin. Pero paano mo makakamit ang Holy Spirit sa buhay? Ang dami na natin aral tungkol dyan. Magmula nang kayo'y nakapakinig ng Ebanghelyo, sabi sa Efeso, di ba, 1:13. Kapag nakarinig ka ng aral ng katotohanan, ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, mula nang kayo'y magsisampalataya kay Kristo, ay tinatakan kayo ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaya paano mo makakamit ang Holy Spirit? Manampalataya kang tunay sa ating Panginoon Kristo. Ang tunay na nananampalataya kay Kristo, nananampalataya sa kanyang salita. Ang tunay na nananampalataya sa salita ni Kristo ay sumusunod sa salita ni Kristo. Kaya ang idalangin natin sa Diyos ay pagkalooban tayo at kung ipinagkaloob na ay ma-maintain natin, mapanatili natin ang tunay na pananampalataya kay Kristo. So hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.